one can stand against our way. Oh, for our God is risen from the grave. He declared that it is finished, and He gave us the Holy Spirit. Our God is risen from the grave. And peace is here forevermore. Jesus is alive. We lift our hands and we lift our hands. Let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Our hope and peace is here forevermore. Jesus is alive. Oh, we lift our hands. Let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Our hope and peace is here forevermore. Jesus is alive. We lift our hands. We lift our hands. Let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Come on, say, so, go, go. Come on, Shirley Hills. Come on, come on. Hey, hey. Stone have been taken away. Our God is risen from the grave. He has conquered death and darkness. In Him we are resurrected. Our God is risen from the grave. Come on, say, hey. Our pain had been taken away. For our God. Good evening po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magsitayo muna lahat. Welcome po sa mga nasa online. Pwede po tayo magkamustahan sa mga nasa church. Welcome po sa mga nasa online sa ating FB page. So, welcome po sa inyo. Pwede niyo po i-comment yung mga, or i-tag po yung mga kaibigan niyo and yung mga family member niyo po para po mapakinggan nila yung message ngayong gabing ito. Sige po, kumamay tayo ng mga 20 tao, 25 na tao na parang hindi familiar sa'yo.
Welcome po sa bawat isa. Good evening. Amen. Tayo po yung makakaupo na. Wag na pala tayong umupo. Tumayo na tayo lahat. Sino po gusto mag-testimony sa ginawa ng Lord sa kanya, sa kabutihan ng Panginoon sa kanya? Pwede po bang pahina ng konti ang music natin? Sino po gusto mag-testimony sa kabutihan ni Lord sa kanyang buhay? Kung merong ginawa si Lord sa inyong mabuti ngayong week. Meron ba? Kasi pag wala, mag-worship na agad tayo para pumasulit natin yung worship. Meron ba o wala? In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala. Sige po, tayo po ay mag-worship na. Worship team. Tiyatawagan ko po yung worship team. Alam niyo po, sino po nakakaalala ng message last week? Ng Sunday pala, ng Sunday. Ano po title nun? Dahil yung greatness daw po ng biyaya ng Panginoon. Yung kagaya nga nung worship nun, ano po yung worship ng sukdulang biyaya, hindi natin deserve lahat, pero binigay ng Panginoon sa atin yung pag-ibig na. Amen po ba? Sabihin mo sa sarili mo, hindi naman ako deserving. Pero minahal ako ng Panginoon. Iyon po lahat, yung pagmamahal ng Panginoon, yung pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo, ay dahil lang sa biyaya niya ng Panginoon Diyos. Kaya niya binigay yung buhay niya para sa atin. Hindi man natin deserve, pero pinagkaloob niya. Kasi hindi naman niya hinintay na maging perfect tayo para lang ibigay niya yung buhay niya kahit nung makasalanan pa tayo, namatay na siya para sa atin. Kaya kung hindi man natin deserve yung binigay ni Lord, pero binigay pa rin niya, sa gabi pong ito, deserve naman ni Lord na papurihan natin siya at sambahin natin siya. Amen po ba? Huwag mo muna isipin yung katabi mo. Huwag mo muna isipin yung mamaya. Huwag mo muna isipin yung bukas o yung naiwan mo kanina. So ito pong oras na ito ay focus natin yung isip natin sa pagpapuri at pagsamba sa Panginoon. Sige po tayo po ay magpuri. Amen. Patuloy pong palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At patuloy na magpasalamat sa kanyang biyaya sa ating mga buhay. Amen po. Hallelujah. Tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon, patuloy na nandito kaming lahat para sa iyo. At dahil lamang sa biyaya mo, Panginoon, I pray, Lord, na patuloy na makita ka ng bawat isa sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, yung mga bagong revelation tungkol sa iyo, Panginoon, hallelujah, patuloy na kumilos ka at mangusap ka po sa bawat isa sa amin sa gabing ito, Lord God. Hallelujah. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sige po, patuloy natin ipalakpak ang ating mga kamay. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Tapat kang tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa biyaya mo lamang, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ako ay namumuhay, ako ay namumuhay ng higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil kanina daw, dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya
Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sige po, patuloy nating awitan ng Diyos sa biyaya mo lamang. Ako nabubuhay sa biyaya mo lamang. Ako nakakapagpuri sa biyaya mo lamang. Ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Amen. Hallelujah, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sige, pawitin natin. Sasayaw. Paano daw po yung sasayaw? Napakaano na. Salamat. Tatalon. Paano yung tatalon? Sa galak. Sasayaw. Di lang ako makatalon eh. Sasayaw. Sa tuwa. At sa thank you, Lord. Hallelujah. Tatalon. Sa galak. Wait lang. Ano ba? Mabigat yung dala nyo at hindi kayo makatalon. Mabigat ba yan? Ayan. Ulit. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Amen. Dahil sa biyaya ng Panginoon sa atin. Amen po ba sa kanyang katapatan at kabutihan sa ating mga buhay. Hallelujah. Minsan pa. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon yon sa galak at papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon sa galak at papupurihan ka. Yes, Lord. Sasayaw, sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon sa galak at papupurihan ka. Minsan pa, sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Thank you, Lord. Hallelujah. Tatalon sa galak at papupurihan ka. At papupurihan ka. Papupurihan. Sa biyaya mo lamang, biyaya mo lamang, ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang, ako, yes Lord. Sa biyaya mo lamang, ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang, O Diyos. Sa biyaya mo lamang, ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang, ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang, ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. For the last time, sa biyaya mo lamang, O Diyos. Amen. Ako nabubuhay. Ako nakakapagpuri sa biyaya. Ako kumakapit. Ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Thank you, Lord. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Amen. Salamat po, Diyos. Salamat po sa iyong katapatan, sa iyong kahabagan, O Diyos, sa aming mga buhay. Tunay nga po, Lord, na sa iyo lang kami kumakapit, Panginoon. Dahil sa biyaya mo, kaya kami lang ay nabubuhay ngayon, Panginoon. Salamat, O Diyos.
Hallelujah. We worship you, Lord. Patuloy, Panginoon, na pinupuri ka namin sapagkat ikaw ay dakila. Kamangha-manghang yung mga ginawa, O Lord God. At naniniwala kami na mas kamangha-mangha pa yung mga gagawin mo, Panginoon. Hindi lang sa mga personal naming buhay, pero maging sa buong sangkatauhan, Panginoon. Hallelujah. Because you are great. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Ako'y nang
mamangha sa Panginoon. lupa, kami ay sumasamba, Jesus. Ako'y naman. Yes, Lord, kami ay namamangha sa ginawa mo, Panginoon. Ikaw ay dakila, wala kang katulad, Panginoon. Ang ngalan mo itataas. Minsan pa po, Jesus, kami namamangha sa iyo, Panginoon. Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit ang lupa. Kami ay Sabay-sabay po nating purihin ang Panginoon. Purihin ka. Tuloy po nating sambahin at purihin ang ating Panginoong Jesus. Kami ay namamangha sa ginawa mo, Panginoong Jesus. Siya'y namamangha. Awitin natin ang buong puso. Purihin ka, Panginoon. O, purihin ka, Panginoon. Namamangha kami, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. Minsan pa po, papurihan natin ang buong puso ang Panginoon. Itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon at namangha tayo sa kabutihan niya. purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa ako'y namamangha. Lord, yes, Jesus, we worship you, Jesus. We praise your name, Jesus. Patuloy ka naming pinupuri, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Sa biyaya mo, Panginoon, sa amin. Kami ay namamangha sa nilikha mo, Panginoon. Nilikha mo kami, Panginoon. At higit sa lahat, niligtas mo kami, Panginoon, na yung mga nilikha, Panginoon. Bagamat di namin deserve, pero Lord, binigay mo yung buhay mo. Inialay mo yung buhay mo, Panginoon, para sa amin. Upang kami ay maging malaya, Panginoon. Maging malaya sa gapos ng kaaway. Maging malaya sa kasalanan, Panginoon. At sa oras na ito, Lord, kami po ay patuloy na namamangha sa ginawa mo sa amin. Patuloy kaming na-amaze, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. Lord, kahangang-hangang tunay, Panginoon, yung ginawa mo sa amin. Hindi namin kayang sukatin, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Kaya ngayong gabi kami po ay patuloy na namamangha sa ginawa mo, Panginoon. Patuloy ka naming pinupuri, Panginoon, at pinapasalamatan, Lord, sa pag-ibig mo sa amin, sa biyaya mo sa amin, Panginoon, sa araw-araw, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat din dahil nandito kami ngayong gabing ito. Dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Dahil namatay ka at muling nabuhay, Panginoon. Kaya kami naririto, Panginoon. Dahil sa biyaya mo, Panginoon. Kaya kami malayang nakakalapit sa iyo, Panginoon. Malayang nakakapagpuri. Malayang nakakasamba. Malayang na-experience yung presensya mo, Panginoon. Sa gabing ito, Lord. Ito po, Panginoon, ay pinagpapasalamat namin sa iyo, Lord. Tunay nga na dakila ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Patuloy nga po natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, dakila ka. Dakila ka, Panginoon. Kamangha-mangha ang ginawa mo sa amin. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat.
Thank you, Jesus. At sa gabi pong ito, Panginoon, dalangin namin na ang presensya mo, Panginoon, ay sumama sa amin hanggang matapos yung gawain na ito. And i-ready niyo po yung heart namin sa message mo, Panginoon, sa gabing ito. Gawin niyo pong matapang lupa ang aming mga puso, Panginoon, na pagtatamnan ng iyong mga salita. At ito po ay lumago sa amin, Panginoon. Ipamuhay namin ang salita mo, Panginoon. Holy Spirit, we welcome you right now. Welcome your presence, your power in this place right now. In Jesus' name. Thank you, Lord God. We pray na sa gabi pong ito, maitaas ang pangalan mo, Panginoon. Ikaw lamang ang maitaas, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. At tayo po ay makakaupo na. At hindi na natin papatagalin pa. Sino po excited sa message? Parang konti lang. Sino po excited sa message? Ayan, di ba pagka sino sa inyo na invite na sa mga kasalan? Ano yung pinakahihintay ng lahat? Ha? Pagkasalan. Pag sinabi ng MC na pictorial na po, tapos yung matatapos po mag-picture, makakakain na. Ano na nararamdaman natin? Masaya kasi gutom na tayo. So dapat po ang tayo bilang mga Christian, lagi tayong gutom sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Kaya kapag message na, dapat excited tayo. Sino po excited sa message? Kasi minsan may mga times na ang gusto lang natin yung experience ng worship. Meron bang ganon? Pero pag message na, okay na. Naiinip na. Gusto lang natin yung kinikilabutan tayo pag nag-worship, pero yung message minsan parang di na tayo masyadong interested. Pero sa gabi pong ito, gawin nating excited yung heart natin. Magkaroon tayo ng expectant heart. Amen po ba? Na merong ibibigay si Lord sa atin sa pamamagitan po ng salita niya. At tatawagin na po natin na magme-message ngayon. Isa po siya sa member ng Children Ministry. At isa siyang primary leader ng ating church. Hindi po siya basta-basta tagapagturo. Isa siyang primary leader ng church. And meron silang binibuild ngayon na church sa, anong lugar yan? Sa isla, ayan. Basta doon sa Gawi sa Late. Tawagin po natin si Sister Rose Ann Roque. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Pwede po ba natin sa kanya, sabihin sa kanya, hello po! Ayan, hello po sa inyong lahat. Dapat pa rin. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gising po ba kayo? Ayun, amen po. So bago po tayo mag-start, sige po, let us pray. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Panginoon. Lord God, patuloy po sa oras na to, Panginoon. Patuloy nagpapakumbaba po kami sa harapan mo, Panginoon. Patuloy din po, Lord God, kung may nagawa man kaming pagkakasala, Panginoon, na isip, Panginoon, na salita, Panginoon, na hindi po nakalugod sa iyo, Lord God. Patuloy na humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng ito, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Patuloy din po sa oras na to na ina-acknowledge po namin yung banal mong Espiritu, Panginoon, na samahan kami, Panginoon, na talagang makita namin, Panginoon, yung truth, Panginoon, sa mensahe mo sa amin sa gabing ito, Lord God. Patuloy po, ikaw po yung mataas, Panginoon, ikaw yung mapupurihan, Panginoon, sa gawaing ito, Lord God. Samahan mo po kami mula sa umpisa hanggang sa matapos po yung gawaing ito. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. Ayan, so, ready na po ba kayo? Ayan, amen po. So, nung nakaraan, tinuro sa atin ni Kuya Wen. Ano yung tinuro sa atin ni Kuya Wen? Oo, di ba sabi daw, maging matalino kagaya ng? At maging inosente gaya ng? O kalapati. O maging purify po, gaya ng kalapati. So, ngayon naman po, ito po yung topic natin. Pakibasa nga po. Ayan, ready and alert. Paano po ba tayo magiging ready and alert? So, sabi po dito sa ating objective, mahalagang ayan pala, pipindutin pala, sorry na.
Ayan. Mahalagang maunawaan natin ang mensaheng ito upang tayo maging handa at alerto sa mga pinapagawa ng Panginoon at hindi matangay ng mga sitwasyon hanggang sa muli niyang pagbabalik. So nakikita naman po natin yung nangyayari po sa paligid natin, sa mundo natin, sa mga iba't ibang lugar. So kailangan po talaga na maghanda tayo at maging alerto. Ayan. So sabi po dyan sa introduction, ay ako pala. Sorry. Ayan, sabi po dyan sa introduction. Sige po, makibasa po tayo para di po kayo antukin. 1, 2, 3. Nasaan yung baba? Naranasan nyo na po ba yan? Amen. Natanong nyo na rin po ba yan? Ayan po. So, lahat naman tayo nakaka-relate dito, even po yung mga hindi believer. Okay po? Kasi minsan gusto lang natin po yung komportable lang yung buhay natin, peaceful life lang, ganyan-ganyan. Di ba po? Walang conflict, walang pressure. Pero, ang totoo, hindi po kasi ganun yung buhay ng follower ni Jesus. Hindi lang siya petiks-petiks lang, makapagsimba lang, hindi lang siya po ganon. Meron tayong dapat gawin. So, eto po yung ating key verse. So, basahin lang po natin, tapos mamaya, anuhin na lang po natin mamaya. So, sabi po dyan sa ating key verse, be on guard, you will be handed over the local councils and be flogged in the synagogues. On my account, you will be brought before governors and kings as witnesses to them and to the Gentiles. But when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At the time, you will be given what to say, for it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. Sorry, mali pala yung ano ko. Ayan. So, sabi dyan sa message, unahin po natin yung be on guard. Sabi dyan sa number 1, be alert. Ayan. Sa Matthew 10:17, be on guard. So, makikita po natin, hindi lang to isang beses sinabi ni Lord na maging alert tayo, kundi paulit-ulit. So, meron mga verses po na sinabi doon. Sa unang Pedro 5:8, hindi ko na po pala dyan nalagay. Sabi doon, be alert, your enemy, the devil's prose. Sa Marcos 13:33, be on guard, be alert. Sa Ephesians 6:18, be alert and always keep on praying. Di ba paulit-ulit niyang sinasabi, maging alerto kayo. Kasi meron pong kalaban. Hindi yung kapitbahay niyo, meron talaga tayong kalaban. Okay po, sabi dyan, paulit-ulit tayong nire-remind ni Lord na huwag maging complacement, huwag maging kampante. Tama po, kasi meron talagang kalaban. Yung pagiging Christian po natin, hindi siya yung parang deck chairs. Alam niyo po yung deck chairs? Ako din, hindi ko din yun alam eh. Ayun. So, yun daw yung yung ditiklop na chair, yung sa mga camping, ganyan, yung pang-relax na chair. Iyon po. So, di ba parang ang dali niya, kapag nakita mo yung parang, ang Christianity, parang ganun yung tingin ng iba sa Christianity. Ganun yung tingin nila na parang, chill lang, relax lang, okay lang, attend lang naman, linggo lang naman yun Wednesday lang naman, 2 attend lang. Hindi po siya ganun. Meron po tayong dapat ginagawa bilang mga Kristiyano, bilang totoong mga tagasunod ni Jesus. So sabi pa dito, but being Christian is not like that. Hindi siya ganun, hindi siya chill lang, na akala mo automatic safe ka. Hindi porket nagsisimba ka, uma-attend ka ng church, nagde-devotion ka, ligtas ka na. Hindi po. Sabi pa dyan, kailangan gising tayo spiritually at ready to act kung saan tayo ilid ni Lord. Dapat daw palagi tayong ready. Palagi tayong gising. Okay po? For example, yung mga sundalo. Yung mga sundalo, ready lang sila kapag may gera lang. Tapos petiks na sila kapag ceasefire na, petiks na sila, or chill na sila. Hindi po, di ba? Yung mga sundalo, lagi yung alert. So tayo, bilang mga sundalo ni Kristo, dapat po alerto tayo. Huwag tayo tulog-tulog. Kasi minsan parang,
na-attend naman ako, okay na yun. Ligtas na ako nun. Hindi po. Di ba sabi, kapag ang masabi doon, ang maliligtas lang daw yung sumusunod. O, tanongin mo yung katabi mo, sumusunod ka ba? O, ba't kayo natatawa? Ayan. So, paano tayo magiging alert at handa? Pray consistently. Pray consistently. Hindi yung kapag meron lang problema, hindi kapag meron lang kayong pinagdadaanan, or hindi kung meron lang kayong kailangan. Pray consistently. Kausapin niyo si Lord. Daanin niyo sa panalangin. Kasi naniniwala ako na yung Christian talaga dapat merong buhay ng pananalangin. Nagpe-pray talaga. So, sabi pa dito, ayan, sa number 2. Sorry po, ayan. Ayan, sa number 2, ay, ba't ganyan? Ayan, expect opposition po yan. Nagulo lang siya. Ayan, expect opposition. Maging ready po tayo sa opposition. Maging ready tayo kasi bahagi ito ng pagiging disciple eh. Hindi ka disciple kung hindi ka dadanas ng hirap. Tama po? Amen. Ayan, sabi dyan sa Matthew 10:17 to 18, you will be handed over and be plugged in the synagogues. Sabi dyan, expect natin na may tututol sa atin. Expect natin na merong question sa pananampalataya natin. Ganun naman talaga, di ba? Meaning daw, kapag tumayo tayo para kay Lord, may ma-o-offend tayo. Totoo naman. Lalo na kapag po naghahayo tayo, parang ang tingin nila sa atin ay perfect-perfectan. Ganon. Di ba? Banal-banalan. Ganyan yung tingin sa atin sa labas. Sabi pa po dito, hindi lang po yung mga religious people, pero yung mga civilians din, na-o-offend sila. Kasi alam nila na tama yung sinasabi natin. Kasi alam nila na tama yung sinishare natin. Tama po? Sabi pa dito, hindi lahat tatanggap at hindi lahat magiging komportable sa truth. Totoo naman po. Kung makikita po natin ngayon, yung mali na yung nagiging tama at yung tama na yung nagiging mali. Eh nakakalungkot lang na gano'n na yung nangyayari, pero yung iba sa atin po ay hindi pa rin tumatayo, hindi pa rin natitinag. Ayan, sabi nga sa John 15:10, if they persecuted me, they will persecute you. Sabi po dyan, maging si Jesus ay dinanas ito at bilang mga follower niya, dadanasin din natin. Hindi man katulad ng ipako tayo sa krus o latiguhin, pero yung mga salita na binabato sa atin ng mga tao, dahil lang sa pagsunod natin kay Lord, di ba? Hindi nga tayo nalatayan physically, pero nalalamatan tayo sa inside kapag merong sinasabi sila sa atin. Pero expect na natin yun. Hindi lahat maniniwala sa sinasabi natin. Sa totoo lang po. Hindi lahat papanigan yung pananampalatayang meron ka. Maraming babatikos sa'yo. Kaya nga sabi ni Lord niya paulit-ulit na sinabi niya na maging handa kayo, dadanas kayo ng paghirap dahil sumunod kayo sa akin. I-expect na natin yun, huwag tayong panghinaan ng loob na, ganito ba maging Christian? Sumusunod naman ako, Lord, di ba? Naghahayo nga ako Sumusunod naman ako sa'yo. Bakit ito yung pinagdadaanan ko? Kasama po yan sa pagiging Kristiyano mo. Okay po? Sabi pa dito, remember that opposition is a confirmation, not cancellation. Bahagi po yan. At iyan po ay makikita na ikaw ay tunay na disciple ni Lord kapag dumadanas ka ng persecution. Okay po? Ayan, sabi po sa number 3, ba't nagkagano? Ayun na. Ayan. Purpose in the pressure. May pressure dahil may purpose. Ayan, sabi po dyan sa Mateo 10:18, you will be brought before governors and kings as witnesses. Ayan. Sabi po dyan, mapapansin mo, hindi sinabi ni Jesus na kapag sumunod ka sa Kanya, iiwas ka niya sa hirap. Iiwas ka niya sa sakit.
Pero hindi po eh. Ang sabi doon, kapag sumunod ka, dadanasin mo kung anong dinanas ko. 'Di ba? Sabi pa po dyan, minsan daw, si Lord pa yung nagdadala sa atin sa mga difficult situations or sa mga mahihirap na pinagdadaanan natin, sa mga mahihirap na pagsubok. Kasi naniniwala siya na kaya mo at gagamitin ka niya. Minsan dinadala tayo ni Lord sa lugar na hindi natin alam, sa lugar na nakakatakot. Pero dinadala niya pala tayo doon para matuto, para gamitin. Ano ko lang po, share ko lang po yung nagpunta kami sa isla. So, di ba kilala ko doon? Parang comfort zone ko kasi siya. So, natatakot ako mag-share. Kasi nga maingay ako doon, parang, ayun, madaldal ako doon. Kasi nga, doon ako lumaki parang ganun. Komportable ko sa mga tao. So, sabi ko, maniniwala kaya sila na ko kasi maingay ako, madaldal ako, parang ganun. Tapos nung pumunta ako doon, so na-pressure ako. Sabi ko, si Ma'am Judy, inaya ako dito. Kwento ko kasi yun kay Paz. Sabi ko, gusto ko ma-share yung mga tao doon. So si Ma'am Judy, chinat ako, pupunta tayo ng gantong date. Ha, ma'am, pupunta tayo ng gantong date. Walang Si Ma'am, pag nag-decision yun, go. Ayan. Walang date. Sabi ko, hala. So kaya pala kami dinala doon kasi maraming tao na gusto at naghahanap ng truth mula kay Lord. So, ayun. Kaya, huwag kayong matakot kung saan kayo dinadala ng Lord. Sa work, sa school, tayuan nyo lang. Magugulat na lang kayo, kaya pala ako dinala dito ni Lord kasi may purpose. Kaya pala ako dito dinala ni Lord kasi maraming tao yung tatanggap sa Kanya dito. Di ba? So, ayan. So, hindi aksidente yung pressure. Kasama yan. Ginagamit yan ni Lord para maging matatag tayo. Para maging ready tayo. Okay po? Ayan. Sabi pa dito, kaya daw dapat makita natin na yung mga struggles natin ay, pampalakas mula kay Lord. Di ba? Magugulat ka na lang na dinadala ka kung saan-saan ni Lord. Pero dapat, maging available ka. Di ka naman niya dadalhin dyan para masaktan, di ka naman niya dadalhin dyan para pahirapan ka talaga, pero dinadala ka niya dyan sa sitwasyon na yan, sa lugar na yan, kasi kailangan ka dyan. Kasi may tinuturo yan siya sa'yo dyan. Ayan, sabi pa dito, so before we ask God, bakit ako nasa sitwasyong to? Bakit ko dinadanas yung ganito, Lord? Dapat ang tanong natin, maging ganito. Lord, paano po kita ire-represent sa lugar na to? Lord, paano po kita maipapakilala sa sitwasyon ko na to? Di ba po? Wag tayo laging, Lord, eto na naman ako, ano bang gagawin ko, ganito, ganyan. Pero magtiwala ka. Bago ka magtanong-tanong, bago ka magreklamo, magtiwala ka muna. Amen po? Ayan. So sabi dyan sa 4, trust the Holy Spirit. Sabi dito, hayaan mo yung Holy Spirit na gamitin ka. Ayan, sabi po dyan sa Matthew 10:19-20, do not worry about what to say or how to say it. Diba? Ang ganda nung verse na to. Kasi alam ni Lord na matatakot tayo, alam ni Jesus na matatakot tayo mag-share . Diba? Kung makikita natin kung anong nangyari sa mga apostles, parang matatakot talaga tayo. Diba? Pero ang promise niya, ibibigay niya ang sasabihin mo. Siya yung magtuturo sa'yo. Siya yung maglilid sa'yo. So bakit ka matatakot? Di ba po? Minsan ganito tayo. Iniisip natin, hindi ako magaling magsalita. Ako talaga to. Hindi ako magaling magsalita. So, tapos, pag magpe-pray ako, nung unang nag-pray ako sa harap, nanginginig ako. Nabagsak ko yung mic. Hindi ko nga alam kung nasira ko yun . First time ko nag-pray, sa old church pa yon. Tapos, syempre pag bago ka, hindi ka naman talaga mapanalanginin . So, ganun ako. Sobrang takot na takot ako. Tapos, eto pa. Si Nanay Christian, nung hindi pa ako Christian, taong bahay ako. So, takot ako sa tao. Hindi ako sumasama sa mga reunions. Lumabas lang ng bahay, takot na takot ako. Feeling ko kakainin ako ng mga tao. So, ayun. Then, one time, nagpunta si Nanay Krisha sa bahay namin.
Kumaano siya, hindi ko pa siya kilala, hindi ko siya ka-close. Si Ate Bijane lang yung sa kanya. Chinat siya ni ate ko, puntahan mo yun, nakakulong lang yun sa bahay. So dahil takot ako sa tao, sumama ako. And then, nung sumama ako sa kanya, doon na nabago yung buhay ko. Nabago talaga, literal na nabago. Kasi po, hindi talaga ako sanay sa mga tao. Di mo ako mapapatayo sa pag meron kang sa amin, okasyon, nilalagnat ako. Ganon ako katakot sa tao. Nilalagnat talaga ako. Para lang hindi ako makalabas, nilalagnat ako. Ayan, ganon ako. Pero po, nagka-pandemic, si Nanay Krisha, hindi ko pa nararanasan mag-share sa physical. Sinabak niya ako sa online, live. Ganon. Live siya. Sabi ko, anong sasabihin ko dito? Paano gagawin ko ganyan? Pero alam niyo po yung ginawa ko, sumunod lang naman ako. Hanggang sa unti-unti, ayan, nakakalabas na ako sa comfort zone ko. Nagiging na ako, open na ako. Ayan. So, dahil po yun sa naging available ako. Hindi dahil sa magaling ako, hindi dahil sa matalino ako. Pero, nagpagamit ako. Sabi nga dito, di ba, hindi naman tinatawag ni Lord yung qualified na, yung mga matatalino. No. Ang tinatawag niya, kina-qualify niya yung mga tinawag. So, kung naiisip nyo na hindi ka magaling, naiisip nyo na nakakatakot lumabas, nakakatakot mag-share, hindi po. Di naman ikaw yung magsasalita eh. Instrument ka lang. Ang kailangan mo lang gawin, tumayo, sumunod, at maging available na magpagamit sa Panginoon. Ayan. So, eto po. So, sabi po dyan sa application, tapos na ako. Ayan. Be alert and ready. Bilang alagad ni Jesus, sabi dyan, be spiritually alert daily. Paano po? Maglaan po tayo ng quality time. Quality talaga. Quality time sa Lord. Sa devotion, sa prayer, para po maging on fire ulit tayo kung nawala man tayo. Kasi yung kalaban, sabi nga diba dun sa Day Watch, yung kalaban may gawin ka man o wala, aatake at aatake yan. So kailangan po maging spiritually gising tayo. Amen po? Amen po. Ayan, syempre dapat maging balasik palagi. Hindi lang kapag yung merong time. Pero consistently maging balasik po tayo. Sikapin po natin. Totoo, hindi siya madali. Pero kung gugustuhin mo, magiging na yan sa'yo, magiging lifestyle mo na yan at di ka na mahihirapan. Amen po. Ayan. And syempre, sumunod palagi sa leading ng Holy Spirit para lagi kang maging on fire. Ayan, sabi dyan, sa number 2, stand firm kahit may opposition. Huwag sumabay sa mali, piliin palagi kung ano yung tama. Amen po. At sa number 3, see purpose in hard situations. Hindi ka nandyan by accident. Nilagay ka talaga dyan ni Lord para gamitin ka. For example po, sa work, sa school, kahit uso yung cheating, huwag kang makiisa. Piliin mo pa rin na sumunod kay Lord. Piliin mo pa rin na piliin yung tama. Ayan. Sa family, maging patience kahit mahirap. Maging mapagpasensya ka kahit sobrang hirap. Lalo na kapag, sa totoo lang, hindi naman tayo lahat dito, ng family natin dito ay Christian. Pero kahit na ganun, ipakita pa rin natin, maging pa rin tayo, maging mapagpasensya sa kanila. At huwag tigilan talaga yung prayer. Amen. Madadala din natin sila. Diba? Amen po. Ayan. Bilang tagapagbahagi ng gospel, maging handa at huwag magpadala sa takot. Nakakatakot naman talagang lumabas, lalo na kapag nakasanayan mo na nasa comfort zone ka. Nakakatakot siya. Nakakatakot kumausap ng tao. Kasi minsan hindi naman laging positive yung harap sa'yo ng mga tao eh. Meron silang masasabing masama sa'yo. Kaya dapat po, alert tayo. Dapat ready tayo na sapuhin kung ano yung sinasabi nila. Kasi tinawag tayo para i-share yung gospel. So kung matatakot tayong lumabas dahil lang sa gagawin nila sa atin or sa maririnig natin sa kanila, hindi tayo tunay na follower ni Jesus noon.
Kasi di ba una niya yung dinaanan para pag dumaan tayo, meron tayong pattern na susundan. Ayan po. Sabi dyan, maging matapang sa pag-share ng gospel, pero huwag makipagdebate. Okay po, maging matapang na tumayo. And syempre po, maging consistent po tayo sa pag-share ng gospel. Sabi nga, once a week po, isang beses lang naman tayo nag-share. So, sikapin po talaga natin na magkaroon po ng oras, ng panahon po talaga na i-reach yung mga soul sa labas. Kasi nakita po natin kung ano nang nangyayari ngayon sa labas ay sa buong mundo. Di ba po? Malapit na talagang bumalik si Lord. And sayang naman kung yung mga tao na ipinapakita sa atin ni Lord para hayuan ay iniwan natin. Hindi natin binigyan ng pagkakataon na makilala si Lord. Amen po. Ayan po. So, sabi po dito sa conclusion, ay sorry, hindi ko pala napindot yung isa. Ayan, sabi po sa conclusion, ayan po, basahin po natin. Sige po, masakit na po yung lalamunan ko. 1, 2, 3. Ayan, disciple. Tinawag tayo na maging alert at ready, hindi kampante, kundi laging handang sumunod sa Kanya. Oo, may darating na opposition at pressure, pero hindi ito aksidente, kundi bahagi ng layunin ng Diyos buhay natin. Kaya huwag tayong matakot ng banal na Espiritu, kaya magtiwala tayo sa Diyos, maging available at patuloy na sumunod. Dahil ang tunay na disciple ay hindi lang nakikinig, kundi handang tumayo, sumunod, at maging saksi ni Jesus sa anumang sitwasyon hanggang sa muling pagbabalik. Gustong-gusto ko yung part na to. Ayan, ulitin ko lang. Dahil ang tunay na disciple ay hindi lang nakikinig, kundi handang tumayo, sumunod, maging saksi ni Jesus sa anumang sitwasyon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Hindi lang tayo nakikinig, pero sumusunod. Dapat po ganun tayo. Amen po ba? Ayan. So, bilang pangwakas po, sabi dito, so when God puts you in a difficult situation, don't back out. Stay alert, stay ready, and let God speak through you. Iyon lamang po at marami pong salamat. Amen. Thank you. Pwede po ba nating, thank you po. Pwede po ba nating palakpakan si Lord sa buhay po ni Ann? Sa totoo po, si Ann po kasi ay talagang mahihain talaga siya dati. Actually, marami sa church na mahihain dati na hindi talaga sila ganun ka-vocal, hindi talaga, kumbaga parang, ang tawag dito, mahihiyain na hindi talaga marunong kumausap sa tao, hindi talaga marunong mag-4SL, hindi talaga marunong makisama sa iba. Ako mahihiyain din ako, sino ba yung mga mahihiyain ditong iba? Sikat, parang exempted tayo dito masyado. Kahit ako mahihiyain din ako dati. Eh, yan yung mga nagtataas, yun yung hindi mahihiyain talaga. Malalaman mo talaga. Sabi yung mga mahihiyain, ako mahihiyain dati. Dito to. Dati. Alam na hindi. Ganun siya. Kapag ang isang tao ay iniisip niya na bago siya maglingkod sa Panginoon, kailangan muna niyang maging magaling, hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Kasi ang paglilingkod po sa Panginoon ay ang number one na kailangan mo lang is maging available ka and ready kang sumunod sa Panginoon. Yung pagiging magaling, may mga naisip kasi tayo, hindi ako magaling mag-share ng 4SL. Walang Christian na after na tumanggap ngayon, kinabukasan sobrang galing ng mag-share. Walang ganun po. Ang pagiging effective na evangelist or pag naghahayo ka is may process. At mapapractice mo yun, mapaperfect mo yun. Hindi naman 100%, pero gagamay mo yun habang ginagawa mo. Kapag hindi mo siya ginawa, hindi ka magiging magaling doon. Amen po ba? Si Kuya Joey, kaya magaling siya sa glass. Kasi ilang years ka na, Kuya Joey, nag-ano ng glass? 17 years na kasi siyang nag-glass. Yung mga window na ganyan. Kaya siya naging mahusay doon. Kaya kahit isang tingin lang na, alam ko na yan, ganito. Tapos kinabukasan may kakabit niya. Kasi 17 years na niyang ginagawa yun.
Ganon din as a Christian. Wala agad magaling. Ang kailangan natin magsimula. Diba? Kailangan mong, meron na tawag na suong. Alam niyo yan, kailangan mong masuong sa mga sitwasyon na hindi komportable. Kasi ganun talaga ang Kristiyano eh. Hindi ka talaga magiging komportable pag sinuong ka. Nung misang nag-aral kami sa Bible School nila Pas M at saka nila Tita Ning, pinaghayo kami sa bus, pinaghayo kami sa jeep. Ganun yung pinasuong sa amin, lalo sa bus na sobrang haba, di ba, nung bus. So talagang at sobrang tahimik, alam mo yung parang matatakot ka magsalita. Isusuong ko talaga, hindi talaga siya komportable. Pero kailangan mo kasing gawin eh. Para ma-develop yung ano mo, yung lakas ng loob mo. Hangga't hindi mo ginagawa yun, hindi ka ma-develop na maglakas ng loob ka na maghayo. Until kapag nagawa mo yun, sobrang sarap sa pakiramdam. Nung naghayo po kami sa jeep, bago kasi kami maghayo sa Bible School, sa jeep, nauna na yung School of, SOD, ang tawag doon, School of Leaders, ayan, or yung Destiny class ngayon, pinaghayo na kami nila Pas M sa jeep. Kaya after namin magka-partner ko na si Catherine sa jeep, tama ba, Kat? Ikaw ba ka-partner? Si Kat kasi effortless si Kat nun eh, parang normal lang sa kanya eh. Ako kabang-kaba ako nung time na yun, kaya nung after kong maghayo, hindi talaga siya komportable sa una, alam niyo po yun. Wala kang, yung buong katawan mo, hindi mapapakali. As in, kasi talagang kaya natuwa ako sa ready and alert eh. Ibig sabihin, kapag ready ka, anytime na may situation na parang merong binubulong si Lord, hayuan mo yung katabi mo. Di ba ganyan? Yung katabi mo sa tricycle, hayuan mo na yan. Tapos parang, Lord, ikaw ba to? I rebuke you. Sino ka man bumubulong ngayon? Ayaw palang maghayo eh. No? Pag meron ka naramdaman na ganun, pag sinabi niya, yung katabi mo na yan, iyan na yun. Hayuan mo na yan. Sino sa inyo kapag naghahayo kayo, habang naglalakad kayo, hayo din nyo. Tapos meron kayo nakita, hayo nyo. Ito na ata yun Hindi, iba pa. Sino yung gano'n? Di parang, nakikita mo na agad eh. Parang habang naglalakad ka, meron na isang taong or isang grupo na parang nagniningning na sa mata mo. Kaso ang problema, hindi ka komportable. Parang masamang tao to. Makasuntokin ako na parang habang naglalakad ka, teka, parang dito tatanggap kay Lord. Doon tayo. Ay, eto, pilay to. Tatanggap to kay Lord. O, ito mukhang may sakit. Magkapagaling si Lord, di ba? Parang, minsan nagpupunta lang tayo sa isang sitwasyon na komportable tayo eh. Pero yung parang, alam mo yun si Lord din eh. Yung parang, eye to eye na kayo eh. Sabi mo, umiwas ka eh. Kapag nararamdaman mo na yun, hindi siya komportable talaga. Yung sitwasyon sa paghahayo na hindi ka komportable, yun talaga yung gusto ni Lord eh. Kasi minsan umahanap tayo ng komportable, dito medyo malilim dito kung maghahayo. Nakalilim sila, nakaupo sila, dito masarap maghahayo dito. Pero iniiwasan mo yung parang mayroong kumukurot sa puso mo. Sino naka-experience nun? Parang nilampasan mo, tapos parang ito ata yung talagang, parang may pinapahayuan sa'yo ni Lord, di ba? Ganun yun. Hindi ka talaga, kailangan maging ready and alert. Kailangan ready kang sumunod. Anytime na mayroon kang naramdaman na ganun, nakita mo yung tao, iyon na yun. Sino sa inyo yung may experience sa tricycle na sabi ni Lord, hayuan mo yun, tapos ginawa mo talaga? Meron ba ditong ganun? Taas nga kamay yung sa tricycle. Ayan, sila Ian. Kapag nasunod mo, ano pakiramdam? Ang saya, di ba? Sobrang sarap po kasi nung naghayo kami sa jeep, talagang ako sabi ko nga naman sa inyo, mahihiyain talaga ako dati. Hindi ko pinangarap yun na maghahayo ako sa jeep. Kasi dati pinagtatawanan ko yung mga naghahayo sa jeep eh. Natatawa ako sa kanila. Tapos ang problema kasi dati, namimigay sila ng sobre, kaya natatawa ako. Hindi ko akalain na darating sa time na ako na yung maghahayo sa jeep and then sasabihin ko yung magandang hapon po. May i-share lang po ako sa inyo. Sa una lang talaga, parang nanginginig yung buong katawan mo, hindi mo alam anong gagawin mo. Good afternoon, magandang hapon. Hindi mo alam kung ano i-intro mo, di ba? Parang, tas yung point mo, hindi mo alam kung saan mo ipepesto, kung ano-ano yung nangangati sa'yo. Sumasakit yung ganito mo, mga ganyan ka, tas lingon ka na lingon. Sa una lang yun, pero
kapag ginawa mo na, and then after mong gawin, para kang binuhusan ng tubig. Sobrang sarap sa pakiramdam. Meron kaming nahayuan sa jeep na nagpa-pray pa, eh. Meron silang mga prayer requests. Ganun talaga. Kapag sumusunod ka sa Panginoon, kwento ko lang ulit nung last time kami nila Ma'am Judy, galing kami ng conference, yung nakwento ko na sa iba to. Talagang kabang-kaba kasi yung dibdib ko. Parang meron kasi may katabi kami nagkukumbulsyon na. Kakagaling lang namin sa conference. Alam mo yung, basta conference yun sa ibang lugar. Activate pala yan. Basta ganun. Nasa likod, katabi ko si Ma'am Judy na kasama ko sa likod. Tapos may parang kinukumbulsyon na dun sa gilid namin. Ilang minuto rin akong nagtanong-tanong Lord, ikaw ba to? Lord, eto na ba yun? Talaga bang right after ng ng conference, eto na agad-agad. Pero siyempre, kailangan mong sumunod sa Panginoon So, kaya naglakas loob na kami. Sino ba yung mga kasama ko nun? Ayan, sino yung mga nasa harap? Ayan, sila Pass Ace, sila Pass M, kasi diba? Talaga sinaran ko siya, tapos talagang pinag-pray namin kasi nilalag na talaga siya para siyang sobrang wasted na. Tapos that time, alam na alam ko si Lord yun Pag-pray mo. Maghayo oras pag-pray mo. Alam niyo po, instantly nung kami ni Ma'am Judy, pinag-pray namin siya. Instantly gumaling talaga siya. As in, bago kami bumiyahe, pinag-pray namin, bago siya makauwi, okay na siya. As in talagang inalis niya yung nasa leeg niya, inalis niya yung nagpusod na siya. Kasi instantly gumaling siya Hindi siya komportable kasi napakarami, pag nasa van ka, di ba tahimik lang? Sino nakasakay na sa UB Express? Di ba? Parang pag gumanong ka nga lang doon, hiya ka, di ba? Sobrang kulob. Instantly gumaling po siya. Tapos yung boyfriend niya, kasama niya nun, sabi niya, yung boyfriend niya, unbeliever. Christian pala yun, by the way, yung babae. Noon ko lang nalaman, yung boyfriend niya na unbeliever, manghang-mangha, sabi niya, galing, gumagano siya. Sabi niya, ganun pala yung pray over. Sabi niya, ganun kasi siya Tapos alam niyo, nakakatawa yung babae, yung gumaling na yun, naging friends ko siya sa Facebook. Tapos, naging kliyente ko pa siya ngayon sa printing. Kaso hindi sila nagkatuloy ng boyfriend niya. Chinisis Chinisis Nakalag. Doon ganun. Pero, nakakatuwa kasi, ang maganda naman, kahit nagkahiwalay sila, nasa state naman siya ngayon, di ba? Maganda yun nangyari sa kanya. So, ibig sabihin lang, hindi komportable ang isang sitwasyon. Pero kapag ginawa mo at ready kang sumunod sa Panginoon, may gagawin si Lord. Kailangan mo lang umapak. Si Lord, susunod ako. Alam kong pag ginawa ko to, meron kang gagawin. Mahirap kasi kapag talagang hindi natin sinusunod yung leading ng Panginoon. Lumampas na yung pagkakataon. Parang napakabigat sa dibdib pag hindi mo nagawa yun. Amen. Sino naka-experience ng pinapahayuan sa ni Lord yung katabi mo, hindi mo nagawa? Ano pakaramdam? Guilty, di ba? Parang, ano ba ginawa ko? Ba't pinalampas ko? Nangyari sa akin yan. Nasa bus kami, Lord, pag nag-traffic, maghahayo ako. Nag-traffic na. Sabi ko, Lord, kapag may bumababa, pag wala nang bumababa, wala nang bumababa, umandar na, Lord, baka nadidistract sila, baka natutulog sila, mamaya na lang pag tumahimik na. Hanggang nakauwi ako, hindi ako nakapaghayo. Matagal naman na yun, last week. Ito, joke lang. Sobrang tagal na nung time na yun. Pag binibigyan ka na ni Lord ng bigat sa dibdib at nakikita mo na yung tao, alam mong iyon na, gawin mo na. Amen po ba? Hindi tayo, sabi nga sa kanginang conclusion, hayo ni Lord na nakikinig lang tayo. Gusto ka ni Lord gamitin. At hindi naman nire-require ni Lord na magaling ka agad. Kailangan mo lang simulan. Amen po ba? Sino dito gustong magsimulang maghayo? Or nakapaghayo ka na, pero sobrang tagal na. Alam niyo po, kahit kasi naghahayo ka na dati, kapag matagal ka nang hindi naghahayo, nakakakaba pa rin. Kahit kaming matatagal na naghahayo, kapag maghahayo kami, kinakabahan pa rin kami. Kaya kung kinakabahan kayo, normal lang yan. Kami po ay nakakaramdam pa rin ng, minsan nagagano, ikaw na. Di ba kapag naghahayo kami ni Krisha, yung Krisha. Sabi ko, magaling ka lang magturo. Pag ako na, ikaw tinuturo kita, ayaw mo maghahayo, di ba? Kasi pag naghahayo kami, sabi ni Krisha, ayun nakatambay Pero pag siya na, sabi ko, ayun hayuan mo na. Mamaya na. Pero binabalikan naman niya. Parang nakakakaba pa rin kasi, di ba? Kahit matagal ka na, kakabahan ka pa talaga.
wala po sa ating hindi kinabahan. Walang hindi ka talaga komportable kapag gagawin mo yung pinapagawa ng Panginoon. Pero pag ginawa mo, doon yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Lahat po tayo ay tumayo sa gabi ito. Thank you, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sa mensahe mo sa amin sa gabing ito, Lord. Nagpapasalamat kami dahil hindi mo kami hinihintay maging perfect, Panginoon, para magamit mo or maging qualified. Pero Lord, ang hinihingi mo lang sa amin, Panginoon, ay maging available kami, Panginoon. At Lord, sa gabi pong ito, dalangin po ng puso namin na magkaroon po kami ng servant heart, na mayroong puso na ready and alert na sumunod, Panginoon, sa nais mong ipagawa sa amin. Lord, ilagay niyo po, Panginoon, sa aming puso yung tinitibok ng puso mo, Panginoon, para sa ibang mga kaluluwa, Panginoon. Gawin niyo po kaming mga evangelist, Panginoon. Yung mga naghahayo, nag-share ng kabutihan mo sa ibang tao, Panginoon. Alisin niyo po sa amin yung hiya, Lord, at bigyan niyo po kami ng boldness, ng lakas ng loob, Panginoon, na i-share yung gospel, Panginoon, sa ibang tao. Lalo po, Panginoon, sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami na every situation or every moment na merong kaming makasama na gusto mong hayuan namin, Lord, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob. Lord, yung lakas po namin ay hinihiling po namin sa iyo, Panginoon. Sa iyo lang to nanggagaling, Panginoon. Yung lakas ng loob, Panginoon. Kaya Lord, dinadalangin po ng puso namin sa gabing ito na every time may situation na maghahayo kami, tulungan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo kami ng lakas ng loob. Bigyan niyo kami ng wisdom, Panginoon, para maibahagi namin ng mabuti ang salita mo, Panginoon, na maunawaan nila, Panginoon, ang salita mo, Panginoon. Lord, hindi po hadlang, Panginoon, kung ano man meron kami ngayon or ano man yung nakaraan namin, hindi to pwedeng maging hadlang, Panginoon, para ma-share namin yung salita mo, Panginoon, in Jesus' name. Lord, nire-rebuke po namin lahat ng kasinungalingan sa aming isip na hindi namin to kaya, na hindi kami qualified, nire-rebuke po namin ito in Jesus' name. Lahat ng kasinungalingan ng kaaway, we rebuke it in Jesus' name. Salamat, Panginoon, dahil tinawag mo kami, Panginoon, para maging disciple mo and makapag-make ng disciple, Panginoon, dito sa nation na ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, at dalangin namin na puso namin na yung pag-share namin, ikaw ang maitaas, Panginoon. Maipakilala ka namin, Jesus, bilang aming Panginoon at tagapagligtas, ang tanging daan papunta sa kalangitan. Maraming salamat sa gabi ito. Dalangin namin, dali namin ito hanggang paglabas, Panginoon. Maraming salamat sa iyo po namin binabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Salamat po sa mga nakasama namin sa online, sa FB Live. Kita-kits po tayo sa Sunday. Same time, same channel. God bless. And One day I woke up with tears in my eyes. I remember